Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So eto ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito yung personal na pagbisita ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga kababayan doon sa Liloan, Cebu, na kung saan ay nasalanta nga ho ng Bagyong Tino. So, based dito sa kanilang pinag-uusapan, kaya pala siguro matagal na humupa ang baha kasi siguro itong mga residente na apektado na kinakausap ni Mr. President or binisita ni Mr. President, ang area siguro nila malapit sa ilog, no? Malapit sa ilog at siguro, no, konektado sa dagat. Hindi lang po ako sure, no, kasi matagal daw humupa based sa naririnig ko sa sinasabi ng mga residente kay Mr. President Bongbong Marcos. So, kung malapit kasi sa ilog ito kung ilog kasi ito at konektado sa dagat, may tendency ho talaga na talagang pag sumabay ang high tide at saka baha, talaga hindi ho talaga yan maiwasan na magkaroon ng pagbaha, lalong-lalo na tuloy-tuloy ho ang pag-ulan, no? Pagbuhos ng pag-ulan at syempre matagal din po yan humupa, 'di ba? Sasabay po yan sa low tide. Paano naman kung walang tigil nga ho ang ulan, mga ka-action, mga kakampeng. So, eto po, panoorin po muna natin ito si Mr. President na kausap itong mga residente sa mga nasalanta doon sa Liloan, Cebu City sa katatapos lang ng Bagyong Tino. Ito po, panoorin po muna natin. Lampas bahay, bigla din nawala. Sumalakas yung matagal nawala. Matagal bago nawala. Nabutong mo lang sa librad sa nabutong bagus lang dito. Kaya mabagal yung lumabas dahil nasasabay sa high tide. Oo, nasabay siya, nasabay. Nasabay sa high tide, walang makalabas na dito. Tubig kayo? Walang mayente, walang tubig. Yung may nag-ano dito, Desa Balunit. Desa Balunit. Ano naman food and water. Yung tubig. National government, binibigay namin sa local government dahil silang nakakaalala ng mga congressman, mga mayor, silang nang marunong saan po dadalhin. So, nasabi na ninyo si Kong at saka kay mayor at saka kay secretary, alam na nila kung saan papuntahin yung pagkain. Ang pinaka-importante, lagi nyo sinasabi, food, water, safety. Parating lahat yan. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo, pagkain at saka tubig. Salamat. Pinaka-importante na, Mr. President. Para kita. Bibilisan na namin, madiliin na namin. Okay. Salamat. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin ang ating mga kababayan at si Mr. President Bongbong Marcos. So yun nga ho mga ka-action, no? Matagal din pala talaga maghupa ang baha kasi nga sumabay nga siguro sa high tide ang baha, mga ka-action, mga kakampeng. Pero marami namang salamat kay Mr. President Bongbong Marcos, at least personal niya na binisita ang ating mga kababayan at inalam ang sitwasyon. At yun nga ho, no? Kailangan priority talaga muna ang pagkain at makipag-communicate sila sa mga LGU ng lokal, no, kung ano ba talaga ang mga tulong, no, na matanggap nila mula sa mga lokal. So narinig nyo naman ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos, no? Ito si Mr. President Bongbong Marcos. Tanong lang namin sa iyo, Mr. President, ikaw ba ay nakakaramdam ba ng pagod o talagang nakakaramdam? Imposible naman na hindi nakakaramdam si Mr. President ng pagod, 'di ba? Kaso nga lang, talagang responsibilidad niya ang mga ganito kapag may mga may nasasalanta na ating mga kababayan. So responsibilidad talaga ng bilang isang ama na talagang titingnan ang sitwasyon at agarang tulong mula sa ating gobyerno, no, kay Mr. President Bongbong Marcos. So
ito ho kasi, kwento ko lang, dagdag ko lang. Kami noon kasi mga ka-action, mga kakamping, malapit din po kami sa ilog. Oo, noon, nung araw. So, may isang bagyo no na tandaan ko pa, kung hindi ako nagkakamali, Undo yata yun. Grabe din ang ulan noon. Walang tigil ho yun, mga ka-action. Talagang lalaki ho talaga ang baha kapag mag-high tide na. Kasi yung ilog na malapit sa amin, yun ay konektado sa dagat. So, kapag high tide talaga at magbaha, yun, talagang hindi ho talaga maano yan. Umaabot nga ho yun sa palayan namin dati. Oo, mga ka-action, mga kakamping, umaabot sa palayan ang pagbaha. Kasi nag-high tide na ho eh. High tide ng dagat, kaya sumabay na ang pagbaha. Siyempre, lalaki ho talaga yan, mga ka-action, mga kakamping. No? So, dito sa ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos, kahit alam naman po natin na pagod na siya, pero hindi niya ho sinasabi yun. Kumbaga nanatili pa rin siyang matatag at talagang tumitindig ho talaga siya sa pagiging responsibilidad niya sa atin ng mga ordinaryong Pilipino bilang ama ng Pilipinas. Kaya sabi ko nga, bakit dapat hangaan si Mr. President Bongbong Marcos? In my own opinion, no? Kasi nakikita ko talaga na talagang nagtratrabaho ho talaga siya. Taliwas po ito sa mga sinasabi ng mga anti-Marcos na walang ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos, tamad si Mr. President Bongbong Marcos, pero tayo na nakasubaybay sa lahat ng ginagawa ng mga opisyalis natin ng gobyerno, makikita ho natin kung sino po talaga ang nagtatrabaho at hindi gaano nagtatrabaho. Kasi nga nakasubaybay ho tayo sa mga opisyalis natin, mga ka-action, mga kakamping. Kaya ito sa mga anti-Marcos, sana pagdating naman dito, dapat magkaisa ho tayo. Sinasabi ko na ito sa mga last video ko dati sa nagla-live pa ako, no? Sinasabi ko na ito na dapat itong mga ganitong sitwasyon, dapat magtulungan tayo, magkaisa tayo, hindi man tayo makatulong sa ipagdasal na lang ho natin sa pamamagitan natin ng pagdasal na sana ay mananatili lang matatag ang ating mga kababayan, na bigyan sila ng sapat na lakas sa araw-araw para makabangon muli. 'Di ba, mga ka-action, mga kakampeng? So, yun lang ho, mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.